Paano kung hindi naman kayo hiwalay, pero parang emotionally withdrawn na kayong dalawa? Hindi na siya nakikipagtalo, tahimik na, wala nang tanong, hindi na nagrereklamo, hindi na rin humihingi ng atensyon. Pero paano kung ang isa o dalawa kayo ay napagod na sa relasyon ninyo na paulit-ulit ninyong pag-aaway and then tumahimik na lang kayo? At sasabihin nyo na lang na bahala na tong relasyon na to, basta importante magkasama lang kami. Ito yung tinatawag na quiet quitting sa marriage. Hindi ito yung literal na, nakipaghiwalay, umayaw na sa relasyon. Ito yung unti-unting pagwi-withdraw ng isang partner o minsan kayong dalawa emotionally, habang nananatili pa rin kayo together physically. Emotionally, umatras na. Emotionally, wala na, yung halos wala nang pakialaman sa isa't isa. Hindi na sila genuinely engaged sa isa't isa. Yung magkasama pero may kanya-kanya ng mundo. Naging popular ang term na quiet quitting sa marriage lately kasi maraming nakaka-relate. Pero hindi naman lahat ng mga emotionally disconnected na lalaki o babae gusto kaagad ng hiwalayan. Talagang nagkaroon lang sila ng emotional withdrawal. At hindi rin naman ibig sabihin na kapag may ganito ay kasalanan lang ni husband o nung lalaki. Ito ay pag-uusapan natin ng parehas dahil parehas nakakaranas ang babae at lalaki ng emotional withdrawal sa isang relasyon at ng loneliness sa kanilang marriage. Kaya ang focus natin dito ay parehas babae at lalaki. Nagkataon lang na mas marami yata ang nakakaranas ng ganito sa mga kababaihan. So ang focus natin dito ay ano ang nangyayari sa isang relationship kapag paulit-ulit na hindi ninyo natutugunan or nasusolusyonan ang mga emotional needs ng bawat isa. At bakit yung dating relasyon ninyo na dating maingay ay bigla na lang naging tahimik? Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Sa mga nangangailangan po ng one-on-one coaching, ay nandyan po ang aking calendar sa description. Ilalagay ko po ang link dyan. Okay, unahin natin, ano ba talaga tong quiet quitting sa marriage? Ito yung kadalasan, baka isipin natin, ito yung mga tinamad na sa relationship. Pero hindi lang yun ang punto dito, hindi lang yung basta tinamad. Mas accurate na tingnan natin bilang withdrawal from emotional engagement. Kasi hindi ito basta-basta nag-quit lang ng tahimik sa isang relasyon. Ito kasi yung mga napagod na sa paulit-ulit na sitwasyon nyo araw-araw, sa paulit-ulit na away, sa paulit-ulit yung cycle nyo na paulit-ulit. Then napagod na, parang lumabas na lang dito ay iisipin nung isa o kayong dalawa na parang wala nang solusyon. Parang ganito na lang talaga ang nangyayari sa amin. So napagod na, ba't kailangan ko pang makipag-away, ba't kailangan ko pang magpaliwanag, hayaan na lang yan hanggang sa tumahimik na lang. Kasi dati, di ba, pag may problema, halika, pag-usapan natin hanggang nauuwi sa away, hanggang sa walang solusyon, and then tatahimik na lang, and then ganun uli. Pagkatapos ng napakaraming taon na na-realize nyo na paulit-ulit lang tayong ganito, nagkaroon ng maraming disappointment. Kaya dumating sa punto na wag na lang, hayaan na lang. Okay lang yan, magkasama kami pero wala na lang kibuan kasi napagod na kami or napagod na ako sa kanya. So depende yan kung dalawa kayong napapagod, dalawa kayong nagki-quit dito, dalawa kayong nag-withdraw emotionally or isa lang. Kadalasan ito ang mas nakakatakot, yung tahimik. Hindi yung talagang galit Kasi pagka maingay pa, parehas pa kayong nag-aaway, nagsasagutan, andun pa yung emotional connection nyo kasi may concern pa kayo, gusto nyo pang ayusin. Pero kapag nanahimik na, wala nang pakialam sa emosyon. Ito yung mas nakakatakot. Dahil naubos na yung energy na lumaban at ipaglaban ang relasyon. Pangalawa, tandaan nyo na ang quiet quitting ay hindi nangyayari ng biglaan. Yung sasabihin na lang, ayoko na. Ito ay merong napakahabang history. Yung mga small disappointments ninyo, yung mga unresolved na arguments ninyo, yung mga repeated requests na hindi naman natutugunan, yung mga unmet na mga emotional needs at pangangailangan, at yung feeling na nai-ignore or pinababayaan, feeling na unseen, parang nandyan pero parang wala. At syempre yung loneliness or yung feeling alone.
Etong mga maliliit na experience na to ay nakakadagdag sa emotional distance. Ito yung mga maliliit na bagay, merong importanteng sinasabi, hindi pinapakinggan, nangangailangan ng comfort or ng lambing, hindi na ibibigay, mga maliliit na bagay na ganyan. And over time, ay nagkakaroon ng malaking epekto sa isang relasyon. Kaya minsan yung isa, sabihin na natin, halimbawa yung asawang lalaki, sinabi, bakit ngayon ka lang nagrereklamo ng ganyan? Tapos si wife naman sasabihin, matagal na ako nagsasabi. Pwedeng vice versa ha, pwedeng yung lalaki ang nasa ganitong sitwasyon. So yung mga ganito, kapag hindi talaga to na bigyan ng attention kaagad, ayan, habang tumatagal, naiipon yan at doon nagkakaroon ng feeling na pagod na at ayoko na, tama na, wala namang solusyon. Kaya nananahimik na lang. Pangatlo, ito yung isa sa pinakamalalim na emotional needs sa relationship. Yung pakiramdam na hindi ka nakikita, hindi ka naririnig, hindi ka mahalaga, walang pakialam sa sinasabi mo, walang pakialam sa nararamdaman mo. Kapag ito ay nararamdaman ng paulit-ulit, ay unti-unting nawawala ang emotional safety sa relationship. At dito talagang mapapatunayan na hindi lang talaga material na bagay ang kailangan sa relationship. Oo, mahalaga yan, yung mga material na bagay, pero yung mga diamond, vacation, or luxury, ganyan. Minsan, ang gusto lang talaga ng kapartner o ng asawa ay isang simpleng iparamdam na importante sila, na nakikita sila, na pinapakinggan sila. Na yung nararamdaman nila na kapag kailangan kanila ay nandyan ka. So, mas importante yan kaysa sa mga material na bagay. Pero hindi lahat. Baka may mag-comment dyan, mas importante sa akin ang material, nasa sa inyo na po yan. Ito yung pang-apat. Ito complicated to. Pero mahal ko naman siya. 'Di ba? Kasi pwedeng mahal nyo pa ang isa't isa, mahal mo pa ang asawa mo, pero hindi ka na emotionally fulfilled. Pwedeng sabihin nung isa na, mahal kita, binabayaran ko naman lahat ng bills, may bahay tayo, ginagawa ko naman lahat ng responsibility ko bilang asawa. At maaaring, oo, totoo yun, ginagawa nga yun. Tapos sasabihin naman nung isa, oo, alam ko na ginagawa mo ang lahat ng responsibilities mo. Pero hindi kita nararamdamang emotionally present. Yun yung pinaka-importanting distinction, no? Yung pagkakaiba. Ginagawa mo yung responsibilidad bilang asawa, bilang husband, bilang wife. Pero yung emotional connection nyo, nasaan? Kasi being loved is not always the same as feeling love. Diba? Maaaring oo, may pagmamahal. Pero hindi nakakarating sa asawa mo sa paraan na kailangan niya. Kasi diba madaling sabihin, mahal kita, I love you. Pero ang tanong doon, minamahal ba siya the way na kailangan yan, yung pagmamahal? Am I being loved the way I need? Kasi tandaan nyo na habang tumatagal ang relationship ninyo, nagbabago ang love language, nagbabago ang emotional needs ng bawat isa. Habang nagbabago ang buhay nyo, nagbabago din ang relationship ninyo. Kaya nga hindi pwedeng tatamad-tamad sa relasyon. Palagi kayong nag-a-analyze, uy, nagbago yung love language niya, ako rin nagbago. So kapag pinabayaan nyo, hindi nyo pinansin or hindi nyo ina-analyze ang relationship niyo, dito talaga nagkakaroon ng problema. Kasi baka hindi nyo alam na may nabago na pala doon sa inyong asawa, hindi na pala yung 20 years ago or 10 years ago, masaya siya na binibigyan siya ng bulaklak. Pero after that, iba na pala ang emotional needs niya. Mas gusto pala niya yung mas nakaupo lang kayo, magkahawak ng kamay. So baka yung style mo na ginagawa ay yung 10 years ago na style. So dapat dito ay pag-aaralan nyo talaga. Okay, ito yung number 5. Ito yung kapag yung babae lang ang palaging emotional manager, ibig sabihin nito yung sa isang relasyon, yung babae lang kadalasan ang palaging nag-i-initiate ng serious na conversation. So, pwede rin ito lalaki naman ang nag-i-initiate ng serious conversation. So, sabihin na natin, itong part 5 natin isa lang ang nag-i-initiate ng serious na conversation palagi. Isa lang ang lagi nag-aayos ng away. Isa lang ang nagpaplano ng family activities. Isa lang ang nag-iisip ng mga pangangailangan, emotional needs. Isa lang ang nag-a-analyze kung okay pa ba ang relasyon. Siya lang ang nag-iisip kung paano ayusin ang marriage. Yan. Ito ang maaaring tawaging emotional labor o emotional responsibility sa relationship.
At itong tao na to, kung si Mrs. man yan o yung Mister ang gumagawa nito, darating ang panahon talagang mapapagod to, marirealize niya parang ako lang ang lumalaban sa relasyon na to. At dyan nagsisimula yung quiet quitting kasi nga napapagod. Ito yung pang-anim, mental load. Kasi hindi lang yung physical na trabaho sa bahay, responsibilidad na pagpo-provide ng pera, pagtatrabaho, ang nakakapagod. May tinatawag din na mental load. Kasi ito yung isa lang yung gumagawa ng lahat, di ba? Saan pupunta yung anak? Ano ang mga kailangang bilhin? Ano ang schedule ng pamilya ninyo? Mga kailangan sa bahay? May nasira? Kapag iisa lang ang may hawak ng lahat-lahat ng responsibilidad na yan, lahat ng information tungkol sa family, nakakapagod yan. Overloaded. Ito yung parang feeling nung tao na to, sabihin na natin si Mr. to o si Mrs. to, siya lahat ang nakakaalam tungkol sa bahay. Sa lahat ng detalye, parang siya ang Google pagdating sa pamilya, pagdating sa bahay. Siya ang nagmamanage lahat, nakakapagod to. Talaga namang mental load ang tawag dito. At kapag paulit-ulit at ito ay napakahabang panahon na niyang ginagampanan, ang mental load ay maaaring maging resentment. Diba? Parang sasabihin mo, hindi ba pwedeng dalawa tayong mag-isip nito? Hindi ba pwedeng ikaw naman dito? So may mga ganyang senaryo. So nauuwi rin to sa pagkapagod at nagiging dahilan din ito, isa sa mga dahilan ng quiet quitting sa marriage. Ito yung pang-pito. Minsan nagsisimula ito sa yung pagpalagi kang nasasaktan. Tapos ang tanong mo sa partner mo, bakit hindi mo ako naiintindihan? Diba? Ito yung mga conversation na ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ganito ang nararamdaman ko, na nasasaktan ako kapag ginagawa mo yan. Ilang beses ko nang pinaliwanag sa'yo, nakakapagod na. At kapag matagal na, hindi talaga nasusolusyonan yung ganitong pain na nararamdaman, maaaring maging resentment ito. Hindi lang resentment, baka hatred pa. Galit, kasi palagi kang nasasaktan. Kaya ito yung dahilan kung bakit mahalaga na wag nating intayin na umabot sa galit yung hurt, alam mo, yung pain na laging nararamdaman. Hanggang sa huli, nasasaktan ako. Baka bandang huli, sabihin na niyan, galit na ako. Huwag na nating intayin na umabot sa ganun. Kumbaga, ayusin na natin hanggat nakakaramdam ng pain. Ayusin na yung kung ano man yung nagko-cause ng pain dun sa partner mo. Ayusin na kaagad kaysa mauwi yan sa galit. Ito yung pang-8. Ito yung sinasabi ko. Ito yung pinakamatindi na sign ng quiet quitting sa relasyon. Yung talagang pag tumahimik na, hindi na nag-argue, hindi na nagagalit, oo na lang ng oo. At huwag niyong iisipin na ito ay magandang senyales na tumahimik na yung asawa niyo na dating maingay, dating laging may away, tumahimik na. Hindi po yan magandang senyales dahil kapag hindi na yan masaya, hindi na yan nagsasalita. Dahil dati, kapag hindi yan masaya, nagsasalita yan. Kapag nasasaktan yan, nagrereklamo yan. Kapag may problema yan, gusto niya pag-usapan. Pero nung tumahimik na, hindi dahil okay na. Baka dahil ayaw na niyang ulit-ulitin ang pagpapaliwanag at paghingi ng kung anumang kailangan niya nang wala namang nangyayari, nang wala namang solusyon. So, napagod na. So, kapag umabot na ang relationship dun sa point na wala nang nag-a-attempt na i-repair ito, na nahimik na lang, mahalagang seryosohin nyo na ito kapag may tumahimik sa relasyon. Ito yung pang-siyam, yung parang magkasama nga kayo pero wala namang kayong engagement na sa isa't isa. Magkatabi kayo pero hindi na talaga kayo nag-uusap. May mga sarili na kayong mundo. Parehas kayong nasa bahay. Parehong may trabaho. Parehong nag-aalaga ng mga anak. Parehong may sariling routine. Pero wala na kayong shared na emotional world. Hindi na kayo nagkikwentuhan. Hindi na kayo nagpaplano together. Hindi na kayo excited na magkasama. Para lang kayong dalawang tao na nag-ooperate ng inyong pamilya, ng inyong relasyon. Mag-asawa sa papel, mag-asawa sa loob ng bahay, mag-asawa sa harapan ng mga tao, pero emotionally disconnected. Ito yung part 10. Bakit ganito na? Tahimik na, emotionally disconnected, pero bakit hindi naman umaalis? Kasi yung quiet quitting ay hindi nangangahulugan na madali namang basta na lang umalis or basta na lang makipaghiwalay kasi maraming mga factors yan. Mga anak, financial consideration,
long history together, fear, yung takot na mag-start na naman ng panibagong buhay, family expectations, syempre yung image nyo sa ibang tao, emotional attachment. At minsan, mahal nyo pa rin ang isa't isa at hindi naman basta-basta gusto lang kaagad ng annulment, ng divorce. At dito, meron pa rin konting pag-asa. Alam mo yun, mahal ko pa naman siya mahal pa namin ng isa't isa. Gusto ko lang nakikita siya araw-araw. Okay na ako dyan, masaya na ako na magkasama kami araw-araw. O baka balang araw, maging emotionally connected din kami kasi talagang busy lang kami ngayon, may kanya-kanya kaming mundo. Kaso ang problema sa katwiran na ganito, syempre, sa ngayon, okay kayo. Paano kung, di ba, kung mahanap yung emotional connection na yan sa iba? Dito papasok ang third party, dito papasok ang limerence, dito papasok ang affair. So, mas maganda talaga na huwag niyong pabayaan na tahimik lang ang relasyon ninyo. Ito yung susunod, yung negative communication cycle. Ito kasi talaga napaka-importante nito. Communication talaga sa relationship ang pinaka-importante. Pagka nanahimik lang kayo, paano nyo maiintindihan ang emotional needs ng bawat isa? Like for example, kung nagsabi yung isa na nalulungkot ako, pakiramdam ko mag-isa lang ako sa marriage na to. Tapos ang dating naman dun sa isa, parang feeling niya, parang wala siyang ginagawa na tama. So magbigay tayo ng example ng negative communication cycle. Halimbawa, etong si wife. Pwedeng baliktad ha, pwedeng si husband to. So halimbawa lang ngayon si wife, sinabi niya nalulungkot ako, ang pakiramdam ko, ako lang ang lumalaban sa marriage na to, ako lang ang nag-iisip para maging maayos ang marriage natin. Ang dating naman kay husband, ang feeling niya dun sa sinabi na yon, wala siyang ginagawang tama. So ang isasagot niya, ano bang gusto mong gawin ko? Parang feeling ko wala na akong nagawang tama. And then ang mararamdaman naman ng isa, parang dinismiss yung kanyang inilalatag na emotional problem. Then nasaktan na tong si Mrs. And then mas lalo siyang magsasalita, may sasabihin. Then yung Mr. naman ay mas lalong magiging defensive. So umiikot na lang yung cycle. Ito yung negative communication. Merong gustong iparating yung isa, pagdating dun sa isa, negative yung dating, defensive ka agad. So nagiging away. 'Di ba? Yung isa kasi nagre-reach out ng connection. Ang problema, ang dating negative dun sa isa. Ang dating dun sa isa parang criticism, parang sinisisi siya. Tapos pag sagot niya bilang defensive, dun sa isa naman parang feeling niya ay walang pakialam sa kanya. So si Mrs. Dun sa isa, ang feeling niya walang pakialam sa kanya. Dun naman sa isa, parang ang feeling niya sinisisi siya. So ito yung negative cycle communication. At ang magiging problema dito, hindi na yung original issue. Ang magiging problema na dito, yung cycle. Kasi pag nagkaroon na naman ng another issue at na-deliver na naman nung isa na hindi naiayos yung pagsasabi dun sa isa, negative na naman yung dating dun sa isa, magiging defensive na naman, away na naman. So whatever the issue, kung anong problema at mali yung pag-deliver at mali yung pagtanggap ng isa, yan ang mangyayari. Paulit-ulit lang. Paano ba natin masusolusyonan yung ganitong problema na parehas na kayong tumahimik or ang isa sa inyo ay tumahimik? Una, stop blaming. Start explaining. 'Di ba? Instead na sisihin nyo yung isa or magsisihan kayong dalawa at sabihin nyo, wala kang pakialam sa akin. Ito nga yung papalitan nyo dito. Subukan nyo yung wordings ninyo para hindi maging negative communication. Like for example, kung halimbawa gusto mong sabihin, wala kang pakialam sa akin. Instead na ganyan yung gagawin mo na word, pwede mong sabihin na kapag hindi mo ako pinapansin, kapag nagkikwento ako, nararamdaman ko hindi ako mahalaga sa'yo. Or kapag hindi mo ako pinapansin, ang feeling ko hindi ako importante sa'yo. Mga ganon, hindi siya direkta na sasabihin mo, wala kang pakialam sa akin. I-focus mo sa nararamdaman mo. So maganda yung dating, same message, pero hindi pa atake yung dating mo. Pangalawa, learn emotional validation. Hindi naman ibig sabihin ito, mag-a-agree ka na sa lahat ng sinasabi niya. Validation means, hindi man parehas yung perspective ninyong dalawa, pero sasabihin mo sa kanya na hindi man pareho ang perspective natin o yung pagkakaintindi natin sa bagay na yan, pero naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Something like that. Hindi ganyan ang opinion ko. Para sa akin, hindi ganyan yan. So, hindi ganon. Pwede mong sabihin na okay na naririnig kita, naintindihan ko yung sinasabi mo,
at naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ito naman ang paniwala ko, ito naman ang opinion ko, na sana ay maintindihan mo rin. So ganun yung parang i-validate mo yung nararamdaman ng iyong kapartner. Hindi yung basta-basta ikakat mo na lang siya, ipaparamdam mo na mali siya. Pangatlo, huwag nyo nang intayin na mag-breakdown bago makinig. Yung talagang sabog na. Diba? Kasi minsan nakikinig lang yung isa kapag nag-e-empake na, palabas na, nagbabanta ng umalis, nakikipaghiwalay na, o nagwawala na, tsaka lang sasabihin, sige, makikinig ako. Huwag nyo nang intayin na magkaroon pa ng seryosong crisis sa inyong relationship bago nyo seryosohin yung emotional needs na yan. Pang-apat, huwag isang tao lang ang magdala ng relationship. Partnership yan. Kailangan talaga dyan ay nagsisimula kayo sa maayos na conversation. Parehas kayong nag-aayos. O kung kailangan nyo ng someone para tulungan kayo na ayusin ang relationship ninyo, why not? Parehas kayong willing magbago, mag-adapt, at mag-adjust. Parehas kayong nag-e-effort. Kasi kung hindi, eventually mapapagod kung isa lang. Walang relationship na nare-repair ng isa lang ang nagre-repair. Kailangan dalawa. Kaya nga kapag may nag-i-inquire sa akin ng couples coaching, ang unang tanong ko ay kung parehas ninyong gusto. Kaya karamihan ng nag-i-inquire sa akin hindi natutuloy. Kasi kapag tinanong ko, yung halimbawa isa nag-i-inquire, lalaki or si Mrs. o si Mr., tatanungin ko, gusto ba ng asawa nyo? Hindi sila makasagot ng diretsyo, hindi sila sure, tatanungin nila. So sabi ko, kung hindi kayo parehas 100% na sure na gustong ayusin yung relationship, masasayang lang ang coaching, masasayang lang ang pera nyo, masasayang lang ang effort natin pare-parehas. So, importante na parehas gustong ayusin. Okay, dito sa huling bahagi natin, ito maganda to. Hindi lahat ng withdrawal ay dahil sa relationship. Importanteng reminder ito. Ang emotional withdrawal ay maaaring magkaroon ng iba't ibang dahilan, napakarami, kagaya ng stress, burnout, depression, life transition, yung pagbabago ng buhay nyo. Like for example, dating stable kayo financially, tapos bumagsak. Ayan, medyo malaking pagbabago yan. Parenting demands, may mga anak, work pressure, personal struggles, trauma, relationship conflict. Dito kailangan nyo talagang i-analyze ano ang mga naging dahilan bakit tumahimik ang relasyon ninyo. Bakit nagkaroon ng emotional withdrawal ang isa or kayong dalawa. So, ayun, kung ikaw ay nagsisimulang mag-withdraw sa iyong relationship, tanungin nyo muna ang mga sarili nyo, talaga bang ayaw ko na sa relasyon na ito? O napagod lang ako sa mga paulit-ulit na pag-aaway, paulit-ulit na pangyayari na hindi ko gusto, paulit-ulit na nasasaktan, o meron akong resentment, sama ng loob, na hindi ko nasasabi. Meron ba akong emotional needs na matagal nang hindi ko na ipapaliwanag ng malinaw sa aking asawa? At kung ikaw naman yung partner ng isang tao na feeling mo, yung partner mo, yung asawa mo ay nagwi-withdraw na sa'yo emotionally, wag mo naman kaagad sabihin na nagbabago na siya. Subukan mo munang tanungin din ang sarili mo na ano ba yung matagal nang hinihingi sa'yo ng partner mo emotionally na hindi mo na ipoprovide. Baka meron. So, ang masasabi ko lang, hindi lang ingay ang simbolo ng pag-aaway sa isang marriage, kundi ang katahimikan din. Kasi ang pinaka nakakatakot talaga dyan ay yung pagtumahimik na, kagaya nga ng mga pinag-usapan natin, di ba? Yung wala ng energy na lumaban. Pero tandaan natin na hindi lahat ng emotional withdrawal ay katapusan na kaagad. Minsan ito ay senyales lang na meron kayong kailangang ayusin. So, paki-comment naman po dyan kung taga saan kayo nang makilala ko naman po kayo. And thank you so much sa panonood ninyo and I hope to see you again sa mga susunod nating mga video. Thank you.